Sa pagpapatuloy, nakapasok na sina Minghi at Lu Chen sa Star Stadium. Hindi sila makapaniwala na ang istrukturang iyon ay gawa sa aluminyo. Ang buong lugar ay tila naputol mula sa labas, may 5 palapag at walang basement. Ang loob nito ay tila isang maze at napakahirap intindihin. Natatakot si Minghi na magiging mahirap para sa kanila ang hanapin si Professor Wulong, lalo na't hindi nila alam kung alam ni Professor Wulong na sila ay kakampi o kalaban. Idinagdag pa ni Lu Chen na mula nang dumating sila doon, pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanila, bagay na labis na ikinadidismaya niya. Sinabi ni Minghi kay Lu Chen na mukhang nagkakamali lang siya. Ipinaliwanag ni Lu Chen na nakuha niya ang kapangyarihang stealth na tinatawag na Sixth Sense nang maabot niya ang Heaven Flare rank. Sinabi ni Lu Chen na sigurado siya na may nakatingin sa kanila. Ipinahayag ni Minghi na dapat silang maging mas maingat. Sa dilim, isang babae ang lihim na humanga sa pagiging mapanuri ni Lu Chen. Tumigil sina Minghi at Lu Chen sa ilalim ng isang nakabiting higanteng kalansay upang obserbahan ang paligid. Bigla na lang pinutol ng isang punyal ang lubad na nakakabit sa kalansay. Napasigaw sina Lu Chen at Minghi nang mapansin nilang babagsak ito. Alam nilang huli na para tumakbo, kaya mabilis na ginamit ni Minghi ang kanyang katawan upang protektahan si Lu Chen. Bumagsak ang kalansay sa lupa, napakabigat nito na nagdulot ng pagkabasag ng sahig at nagpalaganap ng alikabok. Lumapit ang babae sa kalansay at sinabi na bilang mga superhuman, hindi sila madudurog ng ganoon kasimpleng bagay. Dagdag pa niya, malulungkot siya kung iyon ang mangyayari. Ang babaeng iyon ay si Chu Ying, ang leader ng ikalawang grupo ng Dragon Tooth. Bagamat inaasahan niyang hindi madudurog ang dalawa, nagulat pa rin si Chu Ying sa kanyang nakita. Nagkaroon ng proteksyon sina Minghi at Lu Chen dahil sa ribcage ng kalansay. Sinabi ni Lu Chen na halos makalimutan niya na may kakayahan ding stealth si Minghi. Hindi natuwa si Minghi sa atakeng iyon kaya sinabi niya kay Chu Ying na wala nang kailangang maglaro ng ganoong klase ng patibong dahil lahat sila ay superhuman. Tumawa si Chu Ying at sinabing iyon ang unang pagkakataon na may nakita siyang may kasamang pamilya sa isang critical na mission. Tinanong niya sina Minghi at Lu Chen kung hindi ba sila natatakot na parehong mamatay doon. Tinanong ni Minghi kung sino si Chu Ying. Walang pakialam na ipinakilala ni Chu Ying ang kanyang sarili at saka tinanong si Minghi kung sino siya at kaninong aso siya. Nang marinig ni Chu Ying ang pangalan ni Minghi, napagtanto niyang ito ang kanyang nomadic junior brother na kakapromote pa lang. Ibinunyag niya kay Minghi na nabanggit siya ni Instructor Luo dati. Nang tanungin ni Minghi kung naroon din ba si Instructor Luo, kinumpirma iyon ni Chu Ying. Naalala ni Minghi ang unang beses na kinausap siya ni Instructor Luo. Tinanong niya si Chu Ying kung bakit ginagawa ng Dragon Tooth ang mga iyon. Sinabi lang ni Chu Ying na wala silang karapatang magtanong. Kaya't itinuro ni Lu Chen na dahil inatake nila ang astronomy team at dinukot si Professor Wulong, dapat silang tanungin sa kanilang mga motibo. Sinabi ni Chu Ying na dapat na alam na ni Minghi na palaging sa dilim kumikilos ang Dragon Tooth. Dahil hindi pa rin sinasagot ni Chu Ying ang kanilang tanong, tinanong siya ni Lu Chen kung alam ba niyang naging traidor na sila sa buong sangkatauhan. Sa wakas, inamin ni Chu Ying na ang utos na kanilang natanggap ay ang magkaroon ng absolute na pagsunod at huwag nang magtanong kung tama o mali ang kanilang desisyon. Sinabi rin niya na ang dahilan kung bakit hindi isinama si Minghi sa misyon ay marahil dahil masyado pa itong konti ang oras na ginugol sa Dragon Tooth Organization. Nagtanong si Minghi kung nasaan sina Instructor Luo at Tang Hang. Mabait naman si Chu Ying at sinabi sa kanya na nasa itaas sila. Ngunit pinaalalahanan niya si Minghi na may utos siyang patayin ang sinuman na susubukang pumunta sa itaas. Habang kinukuha ni Chu Ying ang dagger na ginamit niya upang putulin ang lubad, humingi siya ng paumanhin kay Minghi. Biglang inihagis ni Chu Ying ang dagger kay Minghi. Mabilis na gumalaw si Minghi upang umiwas, ngunit sa sobrang galing ni Chu Ying sa pagkontrol ng maraming dagger, napansin niyang sinusubukan siya nito. Sinabi ni Chu Ying na gusto niyang makita kung makakaiwas pa rin si Minghi. Habang umiiwas si Minghi sa trajectory ng mga dagger, napansin niya na sinusundan nito ang 7 mahalagang bahagi ng kanyang katawan. Naintindihan niya na ang kasanayan ni Chu Ying ay nakatuon sa mga vital points. Bigla namang sumigaw si Lu Chen, sinabing bumaba si Minghi.
Ang mga kamay ni Lu Chen ay naglabas ng kidlat na tumama sa lahat ng dagger na paparating kay Minghi. Ang mga dagger ay tumalsik at bumaon sa pader, natalo ng lakas ng kidlat ni Lu Chen. Isa sa mga dagger ay muntik nang tumama kay Minghi, pero dahil sa nag-activate ang swerte niya, nakaligtas siya. Nang makita ni Minghi na wala ng arma si Chu Ying, agad siyang tumakbo palapit dito. Nakatawid si Chu Ying gamit ang kanyang mga braso upang harangin ang suntok ni Minghi, ngunit napakalakas nito kaya natulak siya at napadpad sa pader. Nang damilat siya, nasa harap na niya si Minghi, naghahandang suntukin siya sa mukha. Umilag si Chu Ying at pader lang ang natama ng kamao ni Minghi. Desidido si Minghi na tamaan si Chu Ying kaya ginamit niya ang Winding Wind Fist, pero kahit anong subok niya, nagawa pa ring iwasan lahat ni Chu Ying. Nagpatuloy siya sa sunod-sunod na atake hanggang sa mabutas ang pader at nawala si Chu Ying sa kanyang paningin. Biglang nanlaki ang mga mata ni Minghi at ng goddess, nang maramdaman nilang parang isang cobra si Chu Ying na biglang kumapit sa baywang ni Minghi, naghahanda siyang saksakin ito gamit ang kanyang mga dagger. Agad na kumilos si Lu Chen upang tumulong. Bumuo siya ng Thunderbird at inasinta ito sa likod ni Minghi. Nang mapansin ang desididong aksyon ni Lu Chen, agad na tumalon si Chu Ying palayo, iniwan si Minghi upang tamaan ng kidlat. Sa kabila ng direktang pag-atake ni Lu Chen, hindi bumagsak si Minghi. Pinuri ni Chu Ying si Lu Chen dahil sa pagiging desidido nito. Sinabi niya na kung nag-atubili si Lu Chen kahit isang saglit, siguradong patay na ang nobyo niya. Agad namang tumakbo si Lu Chen sa tabi ni Minghi upang tingnan kung ayos lang ito. Sinabi ni Minghi na maayos lang siya at nagpasalamat kay Lu Chen sa pagsadyap sa kanya. Naisip ni Lu Chen ang sinabi ni Luolin na lahat ng miyembro ng Dragon Tooth Organization ay mga halimaw sa laban. Sa estilo ng pakikipaglaban ni Chu Ying, unti-unti na siyang naniniwala sa mga salita ni Luolin. Buong kampiyansa si Minghi na kaya nilang talunin si Chu Ying, ngunit nag-aalala siya na kung gagamitin nila ang lahat ng kanilang lakas, baka hindi nila magawang iligtas ang astronomy team. Nagmungkahi si Lu Chen na mauna na si Minghi habang siya ang bahala kay Chu Ying, ngunit hindi pumayag si Minghi, sinabing may plano siya. Tahimik namang naghihintay si Chu Ying habang nag-uusap sina Minghi at Lu Chen. Tinitigan nina Lu Chen at Minghi si Chu Ying nang may determinasyon sa kanilang mga mata. Sabay silang sumugod kay Chu Ying, inaatake siya mula sa magkabilang gilid. Habang umiiwas at bumabalanse sa kanilang mga pag-atake, napansin ni Chu Ying na malakas si Minghi ngunit mabagal, habang mabilis si Lu Chen pero kulang sa lakas. Nang makakita ng pagkakataon, sinuntok ni Chu Ying ang tiyan ni Lu Chen gamit ang kanyang palad sabay sipa kay Minghi sa dibdib. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang kunin ang dalawa niyang dagger. Dahil alam na ang susunod na gagawin ni Chu Ying, kahit hindi pa nakabawi ng balanse sina Lu Chen at Minghi, agad silang naging alerto. Nahulaan nila kung saan tatargetin ang mga dagger ni Chu Ying, kaya mabilis nilang iniba ang kanilang posisyon upang makaiwas sa napakalapit na pag-atake. Habang tinatitigan ni Minghi ang dagger na muntik nang tumama sa kanyang ulo. Sumigaw siya kay Lu Chen, sinasabing simulan na ang kanilang plano. Namuti ang mga mata ni Lu Chen habang naglalabas ng kidlat ang kanyang palad. Ginamit niya ang kidlat upang putulin ang mga lubad na may hawak sa malaking effigy na nasa itaas ng kinalalagyan ni Chu Ying. Habang bumabagsak ang effigy, mabilis na kinuha ni Chu Ying ang kontrol sa lahat ng kanyang mga dagger. Bago pa man siya madaganan, ginamit niya ang mga ito upang gawing pira-piraso ang effigy. Lumitaw si Chu Ying na walang galos. Pinagtawanan niya sina Lu Chen at Minghi, sinasabing tila wala na silang may pakitang matinong kasanayan. Nang mapansin kung ano ang kanilang ginagawa, hindi napigilan ni Chu Ying na magmura. Nagmamadaling tumakbo sina Minghi at Lu Chen papunta sa elevator, hindi man lang lumingon pabalik. Mabilis na pinindot ni Minghi ang pindutan para maisara ang pinto ng elevator. Sinubukang habulin ni Chu Ying ang dalawa, ngunit nang makita niyang sarado na ang pinto, agad niyang inihagis ang mga dagger niya sa kanilang direksyon. Karamihan sa mga dagger ay tumagos sa nagsasarapang pinto, ngunit may isang dagger na naiwan sa labas at bumaon dito. Galit na sinuntok ni Chu Ying ang pintuan ng elevator, hindi matanggap na naisahan siya ni Minghi at Lu Chen. Nagtaka siya kung sino ang nagpasok ng tusong tao tulad ni Minghi sa kanilang grupo.
Sa sobrang galit, paulit-ulit na hinampas ni Chu Ying ang pintuan ng elevator nang walang saysay. Biglang nabasag ang salamin sa tabi niya. Napatingin siya sa bintana upang alamin kung ano ang nangyari, ngunit masyadong madilim upang makita ang nasa kabila. Alam niyang may tao sa likod ng bintana kaya tinawag niya ito. Sinabi niyang lumabas na. Ilang sandali ang lumipas, isang figure na may mapanganib na pulang liwanag sa mga mata ang unti-unting lumapit sa bintana. Samantala, sa loob ng elevator, maingat na nakatingala sina Minghi at Lu Chen sa kung anuman ang nasa itaas nila. Ang mga dagger ni Chu Ying, na nakapasok sa pinto, ay lumulutang sa ibabaw nila habang umiikot ng napakabilis at delikado. Pagdating nila sa ikalawang palapag, bumukas ang pinto ng elevator. Agad na lumabas sina Minghi at Lu Chen upang makalayo sa mga mapanganib na dagger ni Chu Ying. Natakot sila kay Chu Ying, kaya napanatag sila sa desisyon nilang umiwas na makipaglaban sa kanya. May isang pindutan lang ang elevator, at nasa ikalawang palapag na sila. Napaisip si Minghi na ang kaliwa papunta sa ikatlong palapag ay malamang na nasa tapat lamang. Sinabi ni Lu Chen na marahil ay idinisenyo ang gusali upang pigilan ang mga gustong sumalakay. Matapos matuto mula sa kanilang karanasan, sinuri na muna ni Minghi kung may iba pang malalakas na tao na nagbabantay sa palapag na iyon. Pagtingin-tingin sa paligid, may napansin si Lu Chen, isang tagapagbantay sa harapan nila. Tinanong niya si Minghi kung dapat ba nilang labanan ito. Naisip ni Minghi na ang tagapagbantay ay posibleng isa na namang leader ng grupo o instructor, kaya nagpasya siyang humanap ng ibang daan. Pumayag si Lu Chen na pagtanto niyang iyon na lang ang tanging paraan. Habang naglalakad sila sa kagubatan, biglang sumigaw si Minghi nang may makita siya. Dalawang miyembro ng Dragon Tooth ang nasa balkonahe ng isang gusali sa kanilang unahan. Biglang napalingon ang isa sa kanila at sinabi sa kasamang babae na parang may narinig siya mula sa kagubatan. Tinanong ng babae ang lalaki kung dapat ba nilang alamin iyon, pero bago pa siya makasagot, isang ibon ang damapo sa paningin nila. Inakala ng lalaki na ang ibon ang narinig niya. Sinabi niya sa babae na dahil naputol ang kanilang komunikasyon, dapat silang manatili sa kanilang pwesto. Alam nilang hindi nakakayanin ng kanilang mga kapatid sa labas ang sitwasyon, kaya naisip ng lalaki kung nahanap na kaya ng unang grupo ang professor. Sinabi ng babae na ang unang grupo ay nasa ikatlong palapag, hinahanap ang astronomy team. Sigurado siyang may isang tao roon na nakakaalam kung saan nagtatago ang professor. Umaasa ang lalaki na matatapos na ang lahat ng ito. Takot na baka mahuli sila, sinabi ni Lu Chen kay Minghi na umalis na sila. Pero sinabi ni Minghi na maghintay muna, may nakita siyang bagay sa itaas ng dalawang miyembro ng Dragon Tooth. Pagtingala ni Lu Chen sa tinutukoy ni Minghi, agad niyang tinakpan ang kanyang bibig at nagsimulang manginig. Sa itaas ng dalawang miyembro ng Dragon Tooth, isang hindi kilalang individual na may matutulis na kuko ang nakatingin ng mapanganib sa kanila. Hindi batid ang panganib na nasa itaas, sinabi ng babae na nakapagtataka kung bakit ang lakas ng unang grupo pero ang tagal nilang mahanap ang isang astronomy team na gumagawa lamang ng pananaliksik. Habang nagbabago ang mga braso ng hindi kilalang individual, nagiging mas matulis at nakakakilabot, dahan-dahan itong lumapit sa dalawang miyembro ng Dragon Tooth. Sinabi ng lalaki sa babae na tumigil na siya sa pagtatanong at gawin na lang ang trabaho nila. Sa isang iglap, napugutan ng ulo ang dalawang Dragon Tooth members ng hindi kilalang nilalang. Ang matutulis na braso nito at abnormal na mga bahagi ay dahan-daang bumalik sa pagiging ordinaryong braso, para bang walang nangyari. Walang pakialam, naglakad palayo ang hindi kilalang individual habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Itinapon lang niya ang dagwang tela nang walang pakialam kung may maiiwang ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Minghi at Lu Chen habang nakatitig sa dagwang tela na bumagsak sa harapan nila. Tinanong ni Minghi si Lu Chen kung ang hindi kilalang lalaki ay isa bang superhuman. Sinabi ni Lu Chen na hindi iyon ang tingin niya, dahil masyadong kakaiba ang itsura ng lalaki para maging superhuman. Nang tanungin ni Minghi kung bakit pinatay ng lalaki ang isang miyembro ng Dragon Tooth Organization, sinabi ni Lu Chen na posibleng may isa pang organisasyong nakapasok sa bundok. Idinagdag niya na pakiramdam niya, hindi ganoon kasimple ang mga nangyayari kumpara sa opisyal na balita.
Ilang sandali pa, biglang hinawakan ni Lu Chen ang braso ni Minghi habang tinuturo ang isang bagay. Maingat na sumilip si Minghi sa likod ng mga palumpong, at may nakita siyang isang nanginginig at takot na lalaki. Nang makita siya, biglang sumigaw ang lalaki na parang papatayin siya ni Minghi. Nagpapanik ang lalaki at nagtatakbong palayo. Tinanong ni Minghi ang lalaki, "Ikaw ba si Brother Zhao?" Unti-unting kumalma si Zhao at tinanong si Minghi kung siya ba ang kapatid ni Qin Yu. Kinumpirma ni Minghi na siya nga iyon. Agad namang tinanong ni Zhao kung paano siya nakapasok sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Minghi na napunta siya roon dahil narinig niyang may nangyaring masama kaya't hinahanap niya ang kanyang kapatid. Nang tanungin niya si Zhao kung nasaan ang kanyang ate, sinabi nito na dapat nasa third floor safety room si Qin Yu. Gusto sanang malaman ni Minghi kung ano ang nangyari doon, ngunit sinabi lang ni Zhao na hindi niya alam. Idinagdag pa niya na napakaraming tao ang namatay kaya nagtago na lang siya. Napansin ni Lu Chen na tila hindi na maayos ang mentalidad ni Zhao kaya't sinabihan niya si Minghi na huwag nang pilitin ang lalaki. Takot si Zhao na napaihi pa siya sa kanyang pantalon habang dinadala niya si Minghi sa lugar kung saan siya nagtago. Tinanong ni Minghi si Zhao kung maaari ba siyang dalhin ito sa kanyang kapatid, ngunit sa halip, sinabi lang ni Zhao na huwag na silang lumabas dahil hindi ligtas sa labas. Malakas ang paniniwala ni Zhao na mamamatay silang lahat kung aalis sila, at ang lugar na kanyang pinagtataguan ang pinakaligtas na lugar. Sinubukan pa ni Minghi na tanungin kung nasaan eksakto ang third floor safety room. Pinalapit siya ni Zhao at Bam-ulong, sinasabing siya lang ang pinagkakatiwalaan niya kaya sa kanya lang niya sasabihin ang lokasyon. Maingat na nakinig si Minghi habang binubulong ni Zhao ang eksaktong lokasyon ng third floor safety room. Gusto sana ni Minghi na isama si Zhao, pero nanatiling matigas ang lalaki at ayaw iwan ang kanyang taguan. Paulit-ulit na pinaalalahanan ni Zhao si Minghi na huwag magtitiwala sa kahit sino. Sinabi ni Lu Chen kay Minghi na dapat na silang umalis, idiniin niyang mukhang labis ang naranasang trauma ni Zhao kaya ayaw na nitong lumabas. Hindi na pinilit ni Minghi si Zhao na sumama sa kanila. Bago siya umalis, hiniling ni Minghi kay Zhao na mag-ingat. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Minghi at Lu Chen sa dulo ng kagubatan. Sinabi ni Minghi kay Lu Chen na ang elevator ay dapat naroon mismo sa harapan nila. Gayunpaman, nang mapansin ni Minghi na wala ni isa ang nagbabantay sa elevator, sinabi ni Lu Chen na marahil ay nakaakyat na ang kakaibang lalaki. Iniisip na maaaring tama si Lu Chen, nagpasya si Minghi na maghintay pa ng kaunti upang maiwasan ang kakaibang lalaki. Biglang sumigaw ang goddess at sinabi kay Minghi na tumingin sa itaas. Nanlaki ang mga mata ni Minghi sa gulat nang makita niya kung ano ang nasa itaas nila. Agad niyang tinakbo si Lu Chen at itinulak ito pababa. Napatingin siya sa likod at nakita niyang napuputol ang mga puno dahil sa isang talam na dapat sana'y tumapos sa kanilang buhay. Nagkatinginan sina Minghi at Lu Chen sa individual na muntik nang pumatay sa kanila gamit ang isang kakaibang karit. Nang tumalon ang individual mula sa puno, napagtanto nilang ito ang kakaibang lalaki na nakita nila kanina. Sinabi ng kakaibang lalaki na interesado siyang malaman kung paano siya naramdaman ni Minghi. Sa halip na sumagot, tinanong ni Minghi ang lalaki kung sino siya. Sinubukan ng kakaibang lalaki na takutin si Minghi, sinasabing hindi siya kailanman nabigo sa pagpatay sa kanyang mga kalaban kaya dapat itong sumagot. Ngunit hindi natinag si Minghi at iniutos sa lalaki na magpakilala muna. Ngumisi ang kakaibang lalaki at nagpasya na lang na patayin si Minghi. Napansin ni Minghi na ginamit ng lalaki ang isang kakayahan upang malok ang kanyang pag-atake sa katawan ni Minghi. Alam niyang hindi niya ito maiiwasan, kaya inabsorb niya ang elementong lupa habang mahigpit na itinulak ang kanyang kamao. Sinuntok niya ang braso ng kakaibang lalaki upang mapahinto ito. Sa kabila ng mas mahinang lakas, natulak si Minghi pabalik. Napagtanto ng goddess na nasa White Swan rank ang lalaki, kaya nagpasya si Minghi na gamitin ang nakatago niyang kapangyarihan para mabuhay silang dalawa ni Lu Chen. Inutusan ni Lu Chen ang kakaibang lalaki na tigilan si Minghi, at binatuhan niya ito ng kidlat. Ngumiti ang lalaki at sinabing mukhang nataranta si Lu Chen. Itinaas nito ang kanyang braso na parang isang pangsting at pinalabas ang kanyang aura, dahilan upang mawalan ng kontrol si Lu Chen sa kanyang katawan.
Napamura si Lu Chen habang pinapanood ang lalaki na papalapit sa kanyang ulo. Ipinikit ni Lu Chen ang kanyang mga mata, at nang idilat niya ito muli, nasa harapan na niya si Lu Yi. Napaatras ang kakaibang lalaki at pinuri ang lakas ni Lu Yi. Sinabi ni Lu Yi sa lalaki na anuman ang organisasyong pinagtatrabahuhan nito, papatayin niya ito kung sasaktan nito si Lu Chen. Tumawa ang kakaibang lalaki at sinabing si Lu Yi ay wala sa kanyang plano. Sinabi rin niyang may iba pa siyang gagawin, kaya aalis na muna siya.